Hello guys, magandang hapon po. Ngayon po ay ang episode na to ay babahagi ko sa inyo yung nasunog kong sugarcane o tubo. Ito po yung aking tubo na sinunog kahapon ng tanghalin tapat. Paano makasenso yung mga ortelano, mga farmers? Paano magmumura ang asukal kung ganito ang ginagawa ng ibang tao na kapag mahal ang asukal, nagrereklamo, mahal ang asukal. Ngayon, yung isang taong nagsunog nito, isa yun sa mga nagrereklamong mahal ang asukal. Kapag hindi kami talaga nagtanim ng tubo, talagang magmamahal ang asukal. Yun nga po, maraming nagrereklamong tao na mahal yung presyo ng asukal. Kasi minsan nagkulang tayo sa asukal, nag-i-import tayo sa ibang bansa. Like sa Vietnam, sa Thailand,
nag-import tayo ng asukal. Ngayon, kaming mga magsasaka na nagtatanim ng tubo, minsan po tinatamad na kaming magtanim ng tubo sa kadahilan ng ito nga, pag malaki na, sinusunog ng mga walang pakundangang individual, yung walang mga taong walang magawa sa buhay. Kasi po kapag sunog yan tubo, malaki po ang diskwento pagdating sa sugar mill. Iba po yung tinabas na press kaysa dito sa nasunog. Ito po ang aking tubo ay humigit kumulang sa 2 hektarya. Ang variety nito ay series 2006. Ang binhi ay bigay ng LAREC o yung SRA, Sugar Regulatory Administration. Binigyan po kami ng binhi. Yun po ay itinanim namin. Nung lumaki, kinatpak namin yun. Doon kami kumuha ng binhi. Itong aming tubo na to, yun ang aming itinanim. Kaso nga lang po, nakakalungkot na kapag malaki na, sinusunog ng mga ibang taong walang magawa sa buhay. Hanggang doon sa ito po yung poste, hanggang doon sa 3 poste, pangatlong poste na yun, hanggang doon yung aking lupa, at saka sa ang 3 poste na yun din. Kaya ko po sinishare sa inyo para malaman ng ibang tao o kaya yung nagsunog nito makaisip man lang na hindi tama yung ginawa niyang pagsunog sa akin tubo. Walang problema po kung mayroong available na magtatabas. Kasi po yung mga nagtatabas dito sa mga kumpare ko, meron pang naunang nasunog na tubo maliban dito sa akin. Yun ang kanilang tinatabas sa ngayon. So yun daw matatapos after 1 week. So itong sa akin, tatabasin nila after 1 week. Siguro naman na pwede pa nun. Kaya lang wag lang umabot ng 1 buwan. Kasi po matutuyo na to. Wala nang makukuha ang asukal. Kaya po ako'y nananawagan sa mga taong nanununog ng tubo. Magtanim na lang po kayo ng sarili nyong tubo at saka nyo sunugin. Huwag na kayong magsunog sa tubo ng may tubo. Kawawa po, malaking gastos ito. Mula sa land preparation, bili ng binhi, buti na lang hindi kami bumili ng binhi. Pagtatanim, pag-aabono, yung pagsusuyod, kapag inaalagaan mo yung tubo, hanggang sa ma-harvest, gastos po yun. Katapos, wala pang namimili ng asukal yata sa Central. Ito po ay dinadala namin sa Tarlac Azucarera sa may Tarlac. Porque malapit dito sa cemented na daan yung aking tubo. Hindi ko lang alam kasi wala kang pruweba na baka yung ibang dumadaan dito, mga naninigarilyo, itinapon yung sigarilyo. Siyempre, magdudulot ng apoy yun. Isa pa, or sinadya na pupunta sa loob ng tubuan, tapos susunugin, maglalagay ng posporo at saka sigarilyo
makakalayo na nga yung nagsunog bago nila makitang nasusunog na yung tubo. Yun po ang paraan nila sa pagsusunog. O kaya yung katol, tatalian nila yung palito ng posporo sa katol, makakalayo na nga yung nagsusunog. Dito po, yung poste na yan. Dito yung hangganan ng aking tubo. Ang tinatanong ko, o kaya kayo na lang tatanungin ko, ano bang reward ang makukuha nila kapag nagsunog ng tubo? Anong mapapala nila kapag nagsunog ka ng tubo ng may tubo? Kawawa po yung mayroong tubo. Tulad namin ito. Namin na alagaan hanggang sa lumaki. Tapos susunugin na lang basta-basta. Wala sanang problema kung halimbawa pagkasunog, kinabukasan, tatabasin ito. Kasi po, walang available na nagtatabas. Ngayon naman yung mechanical cutter sa may Tarlac City. Meron pong mechanical cutter. Kaso, dahil yung lupa namin, sandilom, buhangin, lahar. Kapag umikot yung talim ng mechanical cutter, nabubunot po yung yung ang tawag dyan, yung ugat ng tubo. Kapag pinutol, nabubunot po, tsaka nasisira yung pinagputulan. Kaya pag magraraton kami, hindi po ganong kagandahan. So, mas prepared po namin yung tinatabas ng mga tao, mano-mano. Yung pong nauna kong video, ayun, doon ako galing. Inikutan ko itong itong aking tubo. Itong katabi ko, ginawang pispanyad. Pinakwari nang hindi walang paintulot yung mayari ng lupa. Pinakwari ng tenant. So yun po guys, salamat sa inyong panonood. Sana magbilang ng isang warning sa mga mayroong tubo, so, yung mga nanununog ng tubo. Kaya sabi ko sa sa reels ko, sana tubuan ng pigsa sa puwit yung nagsusunog ng tubo. Ako naman bahala na po yung ating Panginoon sa kanila. Ang ating Panginoon na ang bahalang gumanti para sa akin. Hindi ko ilalagay sa aking kamay ang paghihiganti. Bahala na po ang ating Panginoon. So yun po, muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Muli po, maraming salamat sa walang sawang suporta. Ito po ang inyong lingkod, Sadik Yakabud, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Pagpalain nawa tayo na po may kapal. Ito po ang inyong lingkod, Sadik Yakabud. Inuulit ko, Farmer Senior Citizen ng Pampanga. Jesus love us. Bye-bye. Ingat po tayo. God bless.